Panayang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Kaya nga, baka naman pwede, Mr. President, magpa-follicle, tama ba yung, follicle ba tawag doon? Test. Baka pwede na po kayo follicle test. Kasi kung hindi naman talaga... Hala ka dira, Soto! Di ba? Basahin natin mga Lods. Senate President Tito Soto nananawagan sa media na huwag nang pansinin ang mga sinasabi ni Anjo Iliana. Paktay ka talaga, mapapahiya ka talaga dito. Actually, hindi lang ikaw, pati Itbulaga. Ha? Kasi ang dami nyo palang mga immoral na pinaggagawa. Ngayon, di ba, malas mo lang na si Anjo Iliana ay supporter pala ni VP Inday, no, which is ginigipit nyo, pinapatahimik nyo. Sabi pa nga ni Anjo Iliana, galit na galit ka. 'Di ba kay Anjo? Bakit sinusuportahan niya si VP Inday? Ngayon, 'di ba? Nananawagan ka sa media na huwag pansinin si Anjo Iliana. Don't worry, ang dami mga vloggers papansinin namin 'yan. Umanda ka. 'Di ba? Tuta ka ni Marcos no? Gusto mo i-push ang impeachment? Magdusa ka! Diba? Simula na to. Simula na ng pagbagsak ng karir mo, political career. Ano ka ngayon, Soto? Diba? Basahin natin itong sabi ni Anjo Iliana. Gusto mo sabihin ko kung sino naging girlfriend mo sa Itbulaga? Na naging girlfriend rin ni Bossing? Sabay pa kayo? Grabe, no? Sa totoo lang mga Lords, itong si Soto, diba kung makapagsalita, ang kala mo talaga ang linis-linis. Pero meron pala talaga silang mga tinatagong baho. Akala mo talaga no, ang linis-linis ng kanilang mga budhi. Sus Mariosep. Kaya ganun na lang yung pag-support ni Soto sa administrasyon ngayon. Kasi wala na yan silang konsensya eh. 'Di ba? Mga ano yan sila eh, pare-parehas lang yan sila ng mga budhi, mga immoral. Una sa lahat mga kababayan, yung pong ginagawa nito ni Anjo Iliana na pambabastos kay PBBM, yung ginagaya niya yung pagniwe, no? Yung talagang iminuestra pa niya sa mukha niya. Yan po ay ginawa na nila Maharlika Caballero at saka nila Harry Roque. Eto, tignan nyo, sumasayaw pa sila. Sila yung nagpauso niyan. Pero ano po bang napala nila? Wala naman silang napala. Ilang taon na nilang ginagawa yan. Ang nangyari, nakarma po yung kanilang mga poon at yung kanilang mga alipores, yung mga sinusuportahan nila, ay sinasampahan pa ng mga kaso, iniimbestigahan. At yung kanilang idol ay hindi na po makakalabas, no? Doon, sa kulungan. So yan yung kapalit ng ginagawa niyong pambabastos. Kung sa ibang bansa niyo yan gagawin, kung halimbawa taga North Korea kayo, gagawin niyo yan sa presidente ng North Korea or ng China, may kalalagyan talaga kayo. Pero dito kasi sa Pilipinas, sobrang luag, sobrang lenient po, no? Pasalamat nga kayo, hindi kayo pinapatulan. Ilang taon nyo nang ginagawa yan. Sobra kayong mamersonal at mang-insulto. Yun lang naman ang panlaban nyo. Wala naman kayong pinapakitang katotohanan. Ito ay hindi labanan ng pang-iinsulto. Yung ginagawa nyo kay Trillanes, puro tawag nyo, triniling, kung ano-ano, sandalong kanin. Pero anong ginagawa nyo sa inyo? Nilalabanan niya kayo ng kaso, ng katotohanan, ng ebidensya. Pero kayo, ang ginagawa nyo, paggaya sa mga body language, sa muka, pang-iinsulto. Pero anong napala nyo? Anong narating nyo? Wala. Puro kamalasan, puro karma ang inabot nyo. Tapos ngayon, yung mga kaalyado ni PBBM, si Tito Sen, kung ano-anong paninira ang ginagawa nyo. Kahit pa totoo o hindi ang sinasabi nyo, personal yan eh. Hindi naman yan concern or interest ng mga Pilipino. Ang concern at interest ng mga Pilipino ay yung nangyayaring nakawan sa DPWH at yun po ang tutok namin. So kahit pa sabihin nyo pa ulit-ulit kayo dyan, pinepersonal nyo si Tito Sen, wala kaming pake dyan.
ang pake namin yung interest ng mga Pilipino, ng Pilipinas. So hanggang ganyan lang kayo, pamimersonal, at panlalait, pangungutya, pangiinsulto. Pero wala naman kayong napapala. Ganito na lang gawin natin mga kababayan. Siguraduhin na lang po natin na tayo nagkakaisa at hindi po magtatagumpay ang mga yan. Siguraduhin natin na hindi sila magtatagumpay sa kagustuhan nila na patalsikin po si PBBM hanggang 2028. Dahil kagaya nito, ito si Kiko Barsaga. Ito, kung ako lang ang presidente ngayon, ito po ay pinaaresto ko na kung ako pa masusunod. Dahil ang dami po niyang ginagawa na para magkagulo, lituhin ng mga Pilipino, pangiinsulto sa AFP at saka sa PCG. Gusto pang ihiwalay ang Mindanao. Kung ako ang presidente ngayon, ay talaga naman pong pinaaresto ko na yan. Tignan nyo, nagbigay na ng deadline. Within this month daw po, it's either siya yung matanggal sa pagka-congressman or patatalsikin niya si PBBM bilang presidente. Nagyabang na naman. Hindi na po nadala, napahiya na nga sa people power niya na walang napala, yung Mindanao secession niya, tapos ngayon patatalsikin si PBBM. Ambisyoso, mga kababayan. Yan na po yung ginagawa nila para silang mga isip bata, para mga batang nakikipag-away, asaran, insultuhan, at saka mga ambitious na adhikain na hindi naman makakatulong sa bansa. So tayo po ay huwag sasama sa mga ganyang paandar, huwag susuporta sa mga ganyang paandar, at huwag sasama sa mga kilos protesta na ang layunin lang naman ay guluhin ng gobyerno or agawin ng gobyerno. Pwede po tayong sumama sa kilos protesta laban sa korupsyon, pero yung kilos protesta na aagawin ng gobyerno, patatalsikin ng presidente, huwag po tayong sumuporta sa ganun. Hindi po yung nakakatulong sa bansa natin. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga yan, yung ginagawa ng kampo nila, in my opinion, and respect my opinion, parang economic sabotage. Parang sinasabotahin lang ekonomiya para lumagapak lalo ang bansa natin, para sila yung magmukhang magaling at ipamukha sa atin, i-paint yung image ng administrasyon na negatibo or sablay. Kaya nakikiusap po ako sa inyo kung kayo may mga negosyo or meron kayong mga pera dito po sa Pilipinas, dito nyo po gastusin, dito po kayo magnegosyo para matulungan po natin ng ating gobyerno ang ating ekonomiya. Dahil ang kampo ng mga ito, gagawin ang lahat para hindi magtagumpay si PBBM sa kanyang administrasyon, para nang sa ganon, makondisyon na naman nila ang emosyon at utak ng mga tao na sila ang magaling at dapat sila yung nakaupo. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Salamat po sa panonood.